Ma'am, kape niyo po. Oh, bakit nandiyan ka pa? Ma'am, kukunin ko na po sana yung sahod ko. Ilang months na po kasi. Dinidiktahan mo ba ako? Kung kailan ko ibibigay yung sahod mo? Eh ma'am, kailangan ko po ng pera. Pambili po sana ng gamot ng papa ko po. Hazel, baka nakakalimutan mo. Marami ka pang utang sa amin. Besides, hindi mo naman ginagampanan na maayos yung trabaho dito. Kaya okay lang yun na hindi ko ibigay sa'yo yung sahod mo. Ma'am naman, ginagawa ko naman po ng ayos yung trabaho ko. Kailangan ko lang po talaga ng pera. Maayos yung trabaho mo? Okay ka lang ba? Eh sana, hindi araw-araw pinapagalitan kita kasi palpak yung gawa mo. Palpak yung trabaho mo. Eh ma'am, nagagawa ko lang naman po yan kasi napapagod din po ako. Alam mo, dito sa bahay na to, bawal mapagod. Lalong-lalo ka na kasi katulong ka. Bawal kang matulog. Bawal kang umupo kung hindi pa tapos ang trabaho. At lalong-lalo na, bawal ka din kumain. Ma'am, kahit magkano lang po, kailangan ko lang po talaga. Hazel, pinapainit mo yung ulo ko eh. Di ba sabi ko, hindi ko ibibigay sa'yo. Sige po. Hazel? Hazel! Ma'am? Saan ka ba? Tingnan mo to. Tingnan mo. Ma'am, bakit po? Sabi ko, tignan mo. Huwag mo akong tanungin. Naku ma'am, hindi ko po alam to. Hindi ko nga po hinahawakan yung mga damit niyo eh. Hoy, ginagawa mo akong sinungaling? Di ba ikaw yung katulong dito? Ibig sabihin, ikaw yung nagpa-plansya, ikaw naglalaban ng mga gamit ko at damit ko! Pero ma'am, maayos naman po yung pagpaplansya ko sa damit niyo, tsaka... Tumigil ka na. Huwag mo ko sinasagot-sagot, ha? Huwag mo ko sinasagot-sagot! Ikaw, ang tigas talaga ng ulo mo eh! At dahil dyan, hindi lang kita papasahurin. Ma'am, Ikakaltas ko pa yung nasira mo! Ha? Tandaan mo yan! ma'am, hindi naman po pwede yun, ma'am. Hindi ko naman po kasalanan yun eh. Anong hindi mo kasalanan? Kasalanan mo yun! Tanga ka! Ganyan kayo mahihirap eh. Ma'am naman. Nagpapalusot para matakpan yung mga kamalian. Ma'am, hindi ko po talaga yan... Ngayon ko pa lang po nakita yung damit na yan. Wala po talaga akong ginawa. So, anong gusto mong gawin ko dyan? Susuotin ko? Kahit sunog? Kahit nabutas? Ha? Mag-isip ka! Anong gagawin ko dito? Malamang, yung pangsahod mo, ibibili ko ulit ng damit. Ganon yun. Tama! Hello po pa. Pasensya na po. Hindi po ako makakapagpadala po sa inyo ng pera. Hindi po kasi binigay yung sahod ko po eh. Pasensya na po talaga. Hazel, Mamaya na po ulit. oh, bakit parang may problema? Ako, ma'am, umuwi na po pala kayo. Hindi po kayo nagsabi. Sana napagluto ko po kayo ng pagkain. Hindi, okay lang. Bakit parang haggard ka? Asan si ate mo? Ma'am, hindi pa rin po kasi binibigay ni Ma'am Eden yung sahod ko po hanggang ngayon. Sahod? Yung sahod mo dito buwan-buwan? Opo. Ilang buwan na? 5 buwan niya na po ako hindi pinapasahod. Ilan?
5 buwan. 5 buwan? 5 buwan ako nasa business trip. Ibig sabihin, mula nung umalis ako, hindi ka napapasahod. Eh, ano ba yan? Pinapadala ko yung pangsahod sa iyo eh. Eh, kumusta naman kayo dito ni ate mo? Ma'am, minamaltrato po ako ng anak niyo. Tsaka, kinaltasan niya po ako dahil po sa damit po na nasunog na hindi ko naman po ginawa. Ano ba yan? Kala ko naman magkakaigi kayong dalawa. Pag nawala ako, yung pala, ganun pa rin kayo. Hindi pa rin kayo magkasundo. Yung anak ko yan talagang wala ng pagbabago yata. Mami? Mami! Nandito ka na pala. Asan yung pasalubong ko? Pasalubong agad. Galing ako sa business trip, di mo man lang matanong kung okay lang ba ako. Mami, kumusta ka, Mami? 5 buwan kang nagtrabaho. Mami, alam ko nagtrabaho ka para sa akin, di ba? Kaya nga minessage kita agad na nandun ka pala sa Paris para mabili mo yung mga bag at saka yung mga sapatos na gusto ko. Anong problema nito? Di ba pinapadala ko sa iyo pansweldo dito? 5 buwan na daw hindi sumisweldo. Huwag ka maniwala dyan. Sinungaling yan eh. Mami, buwan-buwan pagpadala mo, binibigay ko kaagad sa kanya. Hoy, Hazel. Huwag kang gumagawa ng kwento. Ano? Anong purpose mo? Mangiisikam ka para madoble yung bayad sa'yo? Sorry ma'am, pero hindi po ako sinungaling tao. Hindi ka sinungaling, pero garapal ka. Tumigil ka nga dyan. Mami, huwag mo yung paniwalaan, please. Hindi totoo yung sinasabi niya. Eh, ikaw ba yung mga allowance na pinapadala ko sa iyo, ano na naman pinagbibili mo? Mami, hindi mo na yung problema. Eh, syempre, binili ko kung anong gusto ko. Yun lang naman yung halaga ng pera mo para sa akin. Oo, paano gagawin dito? Eh, parang tumawag yung papa niya. Kailangan nila ng pera, hindi mo pinapasweldo. Anong ipapadala niyan? Mami, sinabi ko na sa'yo, binigay ko na yung pera. Eh, ewan ko kung saan niya ginagasto yung mga sahod na natatanggap niya. Ma'am, hindi po yung totoo. Hindi niyo po talaga ako pinapasahod. Oh, eh din ano ba? Umayos ka nga, ano? Hindi sasabihin ng tao na hindi mo pinapasahod kung pinapasahod mo. Ano ba? Kung ayaw maniwala sa akin. O sige, ano, papalayasin mo ako dito? Papalayasin ko yan at ikaw ang kumatulong dito. Ay, ayoko, no? Ba't ako magtatrabaho? Alam mo naman, Mami, di ba? Hindi ako marunong sa mga gawaing bahay. At lalong-lalo na hindi ako mukhang katulong. Kaya kung ako sa'yo yung paalisin mo. Oh, ma'am, ayoko po. Kailangan ko po ng trabaho. Well, hindi naman tayo magkakasundo dito. Okay. Solong-solo mo na tong bahay, pati yung mami ko. Ako kayang-kaya ko namang mabuhay mag-isa. Tingnan natin. At ipapamukha ko sa inyo yung dalawa. Nayayaman ako. Ay, nako. Sakit ng ulo talaga tong anak ko. Ako, ma'am. Sorry po kung ganun po yung naging asal ng anak niyo. Pero, totoo po talaga lahat ng sinabi ko sa inyo na hindi niya po ako pinapasahod. O sige, aayusin ko yung pasweldo sa'yo. Kung makapagpadala ka sa papa mo. Sige na. Pupunta na muna ako doon ha. Talagang pagod pa ako. Salamat po. Oo, sige. Hazel. Ako, ma'am. Pumunta po tuloy kayo. Sana tinawag niyo na lang po ako para ako na po yung pumunta doon. Hindi, okay lang. Makikipagkwentuhan ako sa'yo eh. Sige, upo ka. Tatanungin lang sana kita. Ano bang plano mo sa buhay mo? Lagi na bang ganyan ka? Katulong ka? Ako, ma'am. Marami po akong pangarap sa buhay. Yun nga lang po baka hindi ko na rin po matupad yun. Gawa po ng hindi po ako nakapag-aral. Kasi po madami po kasi kami magkakapatid. Hindi po kami kayang... Pag-aralin. Lahat. Opo. Alam mo, sa pangyayari, para kasing gusto ko kitang tulungan. Hindi ko alam kung saan.
kung paano. Parang nakikitahan ka kasi kita ng potensyal. Sayang yun. Gusto kong iangat ka. Hindi ko alam kung paano. Ano ba ang kaya mong gawin? Kaya mo sa office, gano'n? Hindi ko po alam eh. Hindi ko po kasi alam yun. Kasi para mabago naman yung takbo ng buhay mo, hindi habang panahon kang katulong. Ganito na lang kaya. Mag-start ka kaya muna bilang PA ko sa office. Naku ma'am, hindi ko po tatanggihan yan. Pero, paano ko po gagawin yun eh? Wala po akong pinag-aralan. Hindi. Tatanggalin mo sa isip mo yun. Kasi hindi lahat ng nagsasucess may pinag-aralan. Yung iba nga may pinag-aralan, di naman ginamit. Ang usapan dito yung diskarte, yung lakas ng loob mo, ganun. At saka, syempre, tuturuan kita step by step. Ang dami kong magagaling na empleyado doon. Papa-guide kita para magawa mo yung dapat. Ako ma'am, hindi ko po tatanggihan yan. Talaga? Opo naman. Sige, pag-uusapan muna namin ng sekretary ko. Tapos i-update kita kung ano na, ha? Nga po. Para makatulong ka sa pamilya mo. Pagsisikapan ko po. Naubos ko na yung kape. Pwede bang timplahan mo uli ako ng kape? Wala pong problema, ma'am. Sige. Pagod naman ito. Ito na nga lang yung tinitinda ko, hindi pa nabenta. Wala na akong pera. Tubog pa ako sa utang. G? Teka lang. Total, ilang taon na yung nakalipas. Siguro, magiging okay na kami ni Mami. Puntahan ko pa sa opisina niya. Mami, hindi ko na talaga kaya itong buhay na to. Wait lang. Nasaan yung mami ko? Ang kapal talaga ng mukha mo, no? Ikaw na ngayon tumira sa bahay namin. Sinolo mo yung mami ko. Ngayon, andito ka pa? Nagtatrabaho? Sa company ng mami ko? Ang lakas ng loob mo? Pagpaliwanagin mo muna ako. Alam mo, hindi ko kailangan ng paliwanag mo. Ang hinahanap ko ang mami ko. Wala ka pa rin pala talagang pagbabaga, no? Antayin mo lang. Paparating na din yun. Kapal talaga ng mukha mo. Hindi pa talaga sapat yung mga sambunot na binigay ko sa'yo dati. Siguro, kailangan kitang sampalin para magising ka sa katotohanan gano'ng kakapal yung mukha mo. Ako? Mami! Asan ka na ba? Sir, yung Eden? Ano yung itsura mong yan? Pumunta ka sa opisina, ganyan yung itsura mo? Hindi mo na ako pinagmakahiya. Tingnan mo nga! Mami, wag kang maraming tinatanong sa akin. Ako nga dapat magtanong, bakit itong babaeng to nandito at nakaupo pa sa upuan mo? Aba, natural, posisyon niya yan. Ano? Dito na siya nagtatrabaho. Empleyado ko siya. Nag-start yan sa pagiging PA. So, nagsumikap siya. Inayos niya kung ano yung binibiling ko, ay hanggang dumating siya sa posisyon na yan. Ang galing. Talagang nabilog mo yung ulo ng mama ko. Ang galing mo naman talaga, di ba? Napaka-opportunista mo. Para ano? Para yumaman yung pamilya mo? Dito ka sa company ng mami ko, nagnanakaw. Eden, pwede bang itigil mo yung mga ganyang salita? Alam mo, ikaw dapat ang hindi nagsasalita ng ganyan dahil ikaw dapat ang may pinag-aralan. Ayun na nga. Kaya dapat, ako sana dito ang nasa posisyon ngayon. Pero anong ginawa mo? Sa kanyang binigay, ako na anak mo? Sana ako nagsumikap ka! Nung magkasama
nagsugal, nagwalwal, party dito, party doon. Inubos mo lahat ng pinaghihirapan ko. Oh, pinag-aral kita sa private school dahil wala namang magmamana nitong kumpanya kundi ikaw. O bakit ngayon? Ano nangyari? Siguro, Eden, hindi ako nakakita ng potensyal sa'yo. Siguro, kung ikaw ang pinalagay ko dito, baka nagpak na tong opisina ko. Baka hindi na ako nag-expand sa iba. Pero mami, nandito lang naman ako para humingi sa'yo ng tulong. Marami na akong pinagkakautangan, tsaka yung iba, binigyan na ako ng warrant of arrest. Tapos, ito na lang yung trabaho ko paglalako kasi wala naman akong trabaho na mapapasukan. Nung nilayasan mo ko, Eden, anong salita mo? Babalik ka pag mayaman ka na. So, mayaman ka na ngayon. Mami, nandito nga ako para humingi ng tulong. Eh, hindi ba kayo naaawa sa akin? Anak niyo ako. Eden, naawa ka din ba sa akin nung minaltrato at hindi ako pinasahod ng ilang buwan? Hindi nakakain ng 3 beses sa isang araw? Na halos mamatay na dahil sa gutom? Hindi ka nakaramdam ng awa sa akin. So sasabihin mo ngayon, maaawa kami sa'yo? Kasi ganyan na yung trabaho mo? Uy, pwede ba? Huwag ka masyadong maging feeling magaling. Kasi kahit baliktarin tong mundo, wala ka pa rin pinag-aralan. Hindi naman siguro porket wala akong pinag-aralan. Hindi ko kayang maabot yung mga pangarap ko, di ba? Wala yan, Eden, sa pinag-aralan o sa trabaho. Kahit yung trabaho pinakita mo sa akin, kung may pagsisikap ka at may diskarte sa buhay, walang problema yung magtinda ka ng ganyan. Ang problema, yung may katamaran ka, hindi mo ginagampanan yung dapat, yun ang problema. Pangalawa pa, wala kang respeto sa tao, wala kang respeto sa akin. Wala kang respeto sa magulang mo. Ang magaling lang sarili mo. Hanggang ngayon, wala ka ng pera, yan pa din ang nakikita ko sa pag-uugali mo. Naaawa ako sa'yo, bakit nang hindi? Tatanungin mo ako kung di ako naaawa. Nakakaawa ka. Kaya lang mas nakakaawa ka kung hindi ka bibigyan ng leksyon. Dapat mapag-isipan mo lahat. Alam mo, Eden, kung ako sa'yo, baguhin mo na yung pag-uugali mo. Kasi, hindi ka aangat kung patuloy ka lang din ganyan. Kaya, pasensya ka na kung hindi ka namin matutulungan ngayon. Tsaka na siguro pag na-realize mo na sa sarili mo yung mga pagkakamaling ginawa mo. Sige na. Umalis ka na. At sa susunod na punta mo rito, sana na-realize mo na lahat ng sinabi namin. Alam mo, Hazel, nakaka-inspired ka. Ito mo nangyari dun sa anak ko. Napakalaki ng nagasto sa pag-aaral. Wala naman yung sipag. Hindi kagaya mo na sabi mo, lack of education ka, pero ando dun yung kumpiyansa mo para sa sarili mo. Ako, ma'am. Alam niyo po, papasalamat nga po ako kasi kung di po dahil sa inyo, hindi ko po matutupad yung mga pangarap ko po. Tsaka, alam niyo po ba, proud na proud po sa akin si Papa kasi hindi din po nila inakala na mararating ko po to. Alam mo, Hazel, so nakita ko kanina sa anak ko, naawa ako. Tutulungan ko din siya. Titingnan ko lang yung pagbabago niya. Kaalalayan ko rin. Walang magulang yung hindi nakakatiis sa anak. Paano? May meeting ako eh. Ha? Sige po. Ingat po kayo. Bye.